Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Sama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat ni na Jim Palomo, Jaime Jose at pamilya. Maria Lilia Monina, Marian at JP Monica Isabel, Marian at JP, Monica Isabel, Maristela Isidora, Juan Mariano, Margarita Imelda, Prudencia, Alex at Tess Hernandez, Louie at Leila ni Reynoso, Luis Fernando Magpayo, Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alincastre, Luis, Leilani, Carmela at Andriel Mendoza Reynoso, Alexis at Teresita Hernandez, Ginoo at Ginang Nolilino at Angelina Santa Teresa at Nathaniel Santa Teresa at Eli Dennis Manabat. Para sa natatanging kahilingan ni na Renato Castillo at pamilya, Rose Vicente at pamilya, Christian Dayaw, Jefferson Gan,
Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trillana, Alvin Salsos, Alvin, Abigail at Anika Borja, Melissa Garcia, Marivic Tantoco, Aristotel Atienza, Ginoo at Ginang Nolilino at Angelina Santa Teresa at Nathaniel Santa Teresa, Elena Oliveros at pamilya, Rien Angelo Tantoco, at Sophia Ann Joygos. Para din po sa maagang pagaling ni na Opelia Iñiguez, Estelita Borja, Dr. Amparo Bañez, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Nicanor de la Paz, Mirna Vidal, Angelina Peña, Joma Manucom, Mia Norada, Evelyn de Rama Sagala, Dolores Tantoco Stauder, Carmela Marie Reynoso, Maria Teresa Pauline Tantoco, Constancia Pangan, Teresita Mendoza Hernandez, Alexis Hernandez, Carlos Lumague Sr., Cristina Cruz, Maria Lourdes Abeleda, Lauro Villanueva, Paquito Bitonio Jr., Sharon at Ronaldo Ragojo, Dr. Lilian Danao Sale, Eli Denise Manabat, Mia de los Reyes, Severino Tirao, Oliver Quezon, Salome Cabantog, at Ryan Cabantog. Para po sa mga kapatid nating mga yumao na sina Dr. Eloisa Monserrat, Romeo, Marlene, Maverick, Natalia, Josephine Dominador, Edgardo, Erlinda, Jose, Pedro, Elaine, Rose Ann, Felicita, Benibaldo, Felicita, Andres, Maria Belen, Brother Juanito, Sister Julie, Erminildo, Gilbert, Levi, Consolacion, Ruben, Sheila, Oliva, Sheila Marie, Aurora, Cleopold, Consuelo, Maria Nanette, Herminia, Architect Francisco, Angel, Mamerto, Gabriel, Anika, Marinel, Leia, Hobita, Glenda, Mirna, Remigia, Salvador, Beatriz, Alfonso, Honorato, Rodolfo, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Salamat po.
Lahat ng iyong ginanap ay makatarungan lahat. Yamang kami sumasalungat, parusay iyong inilapat, hiling namin ay patawad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, dawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay sa Panginoon at nagdiriwang tayo sa Kaniyang pangalan. Ipagdasal natin at alalahanin ang mga nagtatrabaho sa barko upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, pinagaling mo ang may kapansanan at tinulungan ang nangangailangan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Heso Kristo, binata mo ang aming pagdurusa at pinasa ng aming paghihirap. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka para amin at tinuruan kaming maglingkod. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang manggagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilalaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan at pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahagi na niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yung isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binabahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon. Kaya't sila'y nagpahayag na roon. Nakita pa sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya,
Sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue ni anak ni Nun at katulong ni Moises, "Bakit di ninyo sila sawayin?" Ngunit sinabi ni Moises, "Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas sa walang kulang. Itong utos na andulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain ng mga kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ng magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing na mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpakasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid na hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ngayong pagkakasala, putulin mo ito. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin
sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sinong magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siyang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa 26 na linggo sa karaniwang panahon. At sa mabuting balita na ating napakinggan, ay sinabi ni Juan sa ating Panginoong Kristo na may nagtagpuan siyang isang taong nagpapalayas ng demonyo na hindi nila kasamahan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Dito po natin masasaksihan, mga kapatid, na ang pangalan ng Panginoon ay napakamakapangyarihan. Na kahit hindi nila kasamahan, hindi nila kakilala man lamang, kaibigan o kagrupo, ang taong ito ay napapagaling niya ang mga taong may sakit na lumalapit sa kanya. Ang napapaalis ang demonyo sa mga inaalihan nito. Kaya, mga kapatid, kahit hindi nila kasama sa grupo yung taong ito, basta binanggit ang pangalan ng Diyos ng may pananampalataya, nagagawa niya lahat ang mga kababalaghang nagagawa rin ng mga apostol. Kaya mga kapatid, ganoon kamakapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga pag nagpapagaling ang mga pari, o kaya tayo ay nagpe-pray over sa may sakit, hinihiling natin sa ngalan ng Panginoon na ang kapatid nating itong may sakit ay gumaling. At marami pang bagay, kapag tayo ay nagbe-bless, ng mga bahay at ng mga rosaryo, ang lahat ng ito ay binabanggit natin ang pangalan ng Panginoon. At sa bawat panalangin na ating ginagawa, dapat hindi nawawala ang pangalan ng Panginoon. Dahil alam natin, ang sino mang nananampalataya, binanggit ang pangalan ng Panginoon, ay diringgin, at kalulugdan ng Panginoon ang kaniyang mga kahilingan. Kaya mga kapatid, maniwala tayo, manampalataya tayo na makapangyarihan ng Panginoon. Ngunit ang nakalulungkot sa panahon ngayon, marami sa mga tao, ginagamit ang pangalan sa mga walang kabuluhang bagay. At alam natin
na ito ay kasama sa 10 utos ng Diyos. Pangalawang utos ng Diyos, na huwag mong gagamitin ang ngalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Marami sa atin ginagamit ang salita o pangalan ng Diyos, God, Lord, Panginoon, sa walang kabuluhang bagay, bilang ekspresyon, kapag nagugulat, kapag natatakot, kapag nabibigla, no? At lalo tigit yung iba pang mga tao na kapag nangangako, sinasabi, saksi ko ang Diyos. No? Mga kapatid, marami namang ekspresyon. Marami naman tayong pwedeng maging expression kapag tayo ay nagugulat, kapag tayo ay natatakot at kung ano-ano pa. At sana, wag na lang natin pong banggitin at sabihin ang ngalan ng Diyos dahil alam natin ito ay napakasagrado at napakabanal. Kaya mga kapatid, igalang natin, irespeto natin. Ito ay palagi nating banggitin sa pamamagitan ng panalangin, sa pagsisimba, at sa lahat ng mga bagay, pagdedebosyon, at hindi bilang ekspresyon kapag tayo ay nagugulat, natatakot, at iba pa. Pangalawa, mapupulot natin sa mabuting balitang ating napakinggan sa araw na ito, na huwag tayong mainggit. Huwag tayong makipagkompetensya sa iba. Ano ba ang nangyari sa mabuting balita? Dahil nga ang mga apostol, nakita yung taong ito na nakakagawa ng katulad ng ginagawa nila, sinabi at isinumbong nila ito sa Panginoon. Kasi minsan, may mga pagkakataon, alam naman natin, nabasa natin sa ibang mabuting balitang ating napapakinggan, no? O kaya mababasa sa Biblia, na may mga pagkakataon na hindi mapalayas ng mga alagad ng Panginoon, ng mga apostol, ang mga inaalihan ng demonyo. Hindi nila napapagaling ang mga may sakit. No? At nung nalaman nila yung taong ito, nagagawa, no? Na nakapagpapagaling at nakapagpapalayas ng demonyo, naroroon yung inggit. Sa isip-isip siguro nila, kami ang hinubog, kami ang sumunod sa Panginoon, pero bakit ganoon? May mga pagkakataon na hindi namin na magawa ang mga kababalaghang iniatang sa amin ng Panginoon. Ngunit ang taong ito, na hindi naman namin kakilala at hindi naman disipulo at tagasunod ni Kristo, ay nagagawa ang lahat na minsan ay hindi nagagawa ng mga apostol. Kaya naroroon yung inggit, naroroon yung pakikipagkompetensya ng mga apostol sa taong ito. Mga kapatid, ganun din po sa ating buhay. Minsan, nakikita natin yung iba, may ginagawang mabuti. Naiinggit tayo kasi may ginagawa silang mabuti. Minsan, ang reaksyon natin, ichichismis, sisiraan, no? Dahil naiinggit tayo sa ginagawa ng iba. Pero mga kapatid, hindi ba mas maganda na sa halip na tayo ay gumawa ng masama sa taong gumagawa ng mabuti at makipagkompetensya sa kanila, hindi ba pwedeng maging matuwa tayo dahil yung taong kapatid natin ay gumagawa at nakakatulong sa mga taong nangangailangan? Imbis na ichismis, imbis na masamain ang paggawa ng mabuti ng taong ito, maging masaya ka, i-appreciate mo, batiin mo. At sa halip na makipagkompetensya, magtulungan at gawin ang halimbawang ginagawang mabuti ng iyong kasama. Kaya sana mga kapatid, imbis na magkaroon ng kompetisyon, magkaisa na gumawa ng mabuti at ma-inspire ang ibang taong para sila din ay gumawa ng mabuti. At pangatlo, na punto ng ating pagninilay sa araw na ito, nabanggit din sa mabuting balita na sinabi
na dukitin, putulin, at kung ano-ano pa ang mga gagawin sa mga parte ng katawan. Ang sabi ng Panginoon. Ito po ba ay literal? Hinding-hindi. No? Hindi po. Imbis na dukitin mo, kahit dukitin mo yan, kahit putulin mo yung kamay mo o yung paa mo, kung palaging ginugusto mong gawin ito, no? Kahit isa lang yung paa mo, pupunta ka pa rin doon sa mga bagay na nakapagkakagawa sa iyo ng kasalanan. Kahit isa na lang yung mata mo, kung gusto mo talagang manood, no? O tignan ang mga masama at makakalay na nababasahin o panoorin, gagawin mo pa rin kahit isa lang ang mata mo. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon? Hindi po dukitin at putulin ang parte ng ating katawan, kundi ang puputulin natin ay yung nakapagpapasama sa atin. Ang puputulin natin ng mga bagay ay yung mga bagay na nakapagpapalayo sa atin at nakapagpapahina ng ating pananampalataya. At alin po ito? Ang mga kasalanan. Tanggalin mo, putulin mo ang involvement mo sa mga makasalanang bagay, lugar, no? At mga gawain. Alam mo naman kung ano at kung saan ka nagkakasala. Minsan, yung mata, yan yung ginagamit natin para makita, no? Ang hindi dapat makita, tignan ang hindi dapat tinitignan, no? Yun yung puputulin natin. Hindi literal na dudukwitin ang ating mga mata. Alam mo na ikaw ay may tendency na kumuha ng mga bagay na hindi sa iyo. Pakialaman, kahit hindi nagpapaalam sa may-ari. Yun yung puputulin, hindi yung kamay. No? Dahil iyon ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala. At hindi pagputol ng paa, kundi ang pag-iwas doon sa mga lugar na alam mong magkakasala ka lamang. Doon sa mga beer house, sugalan, sabong, no? At kung ano-ano pang mga lugar na alam mong magkakasala ka lamang, yun yung puputulin mo at hindi ka na at iiwasan na pumunta doon. Hindi yung pagputol sa paa. Kaya mga kapatid, putulin natin ang kasalanan. Iwasan natin ang paggawa ng mali dahil alam natin na ito ang nakapagpapasama sa atin at alam natin na ito ang nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Kaya mga kapatid, 3 bagay at 3 hamon ang nais na maipabatid sa atin sa linggong ito. Igalang ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, huwag mainggit, huwag makipagkumpetensya, kundi maging halimbawa, ma-inspire, at makipagtulungan sa paggawa ng mabuti. At pangatlo, iwasan at putulin ang mga kasalanan dahil ito ang nakapagpapalayo sa atin sa Diyos at tayo ay nagiging masamang tao. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip habang inalalakad natin sa Kanya ang mga pangangailangan ng sangkatauhan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Ama, dinggin ng aming panalangin. Ama, dinggin ng aming panalangin. Ang sambayanan ng Diyos na nagdiriwang na 500 taon ng pagiging Kristiyano, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ng aming panalangin. Ang mga nasa pamahalaan naway, matutunan nilang unahin ang kapakanan ng kapwa kaysa sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ng aming panalangin. Ang ating mga ari-arian naway, gamitin natin para maibsan ang hirap ng kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ng aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa barko naway, laging malayo sa lahat ng tukso at maging ligtas sa anumang kapahamakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ng aming panalangin. Ang mga may sakit naway, makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ng aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin ng aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Makapangyarihang Ama, humihingi ng lakas ng pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak at ngayon naglalakad sa iyo ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikas sa libutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Palalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Father Nomer, Loreto, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, si San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Ang pangako mo sa amin ngayon iyong gunitain. Pag-asa kong tatanggapin, kahit aba sa iyong tingin, ang pagsamukot dalangin. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalulatian ng aming nilalakuhan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinakayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli ipinapaalala sa lahat na bukas ay muling magbubukas para sa lahat ang mga nais na magsimba dito sa ating parokya. Ang mga banal na misa po natin bukas ay sa ganap na ika-6 ng umaga, ika-8 ng umaga, ika-10 ng umaga, ika-5 ng hapon, at ika-6 ng gabi. Inuulit po natin, bukas na po ang pinto ng simbahan at tayo ay makapapasok sa loob at makapagsisimba. At ang banal na misa po natin bukas ay 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 5 p.m., at 6 p.m. Gayunpaman ay hinihikayat ang lahat na mag-observe ng mga protocols, face mask, face shield, at social distancing. At palagi po tayong mag-aalkohol ng kamay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan po, purihin natin ang Panginoon. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, Ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami. Ensayo ng ensayo, awiting pamaskoy, di pa rin kabisado. Sige lang ng sige, kahit wala sa tempo, malapit na kami magkaroling sa inyo. Bilang ng inipong pera, kapano man sa gastos, ngunit tayo'y maligaya. Bili pa ng bili ng kung ano-ano, alin nga bang regalo ibibigay sa'yo? Di na hihiling na kung ano-ano, mahalin mo lang ako. Ayos na ang Pasko.